As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. Almighty Father, we lift our hands to you, and we receive your power to heal as you would do. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. Almighty Father, we lift our hands to you as we receive your power to heal as you would do. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your name. Jesus, we believe. Jesus, there's healing in your
our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Lord, I love you. Christ, I love you. Christ, I love you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. You are my Lord, oh God. You are my Savior. Oh, Prince of Peace, hallelujah, Son of the living God.
bless your name, O Lord. I worship you. You are holy, Lord, holy and pure. Glory to Jesus. Oh, glory to your name. Oh, your Holy Spirit searches all things in my heart, oh Lord. Hallelujah. 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 O Lord, bless us all, O Lord God Almighty. In the name of Jesus Christ, your only Son. Everybody say amen. Amen. Ngayon ko lang hanapon na itong sa Samsung yung cellphone ko na meron yung itong stylus ay pwede palang ganun-ganunin tapos i-on yung ano. Anyway, ngayon ko lang nalaman. Hindi kasi ako nagbabasa ng ano niya, manual, maliliit masyado. Parang ganito rin yan, yan mga kapatid. Ang pangalan ko nga pala si Brother John ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At ang pagpapahayag kong ito sa Panginoon na ating tagapagligtas ay ito'y para lamang ipahayag ang kanyang salita. Hindi ako nagtataas ng anumang reliyon o sekta. Because we don't need those. We don't need those mga man-made, mga self-made organization ng ibang mga tao. Alam natin na ang salita ng Diyos ay enough for us. Enough for us na maunawaan natin ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, ang kaligtasan ay hindi binibigay ng sinumang grupo o samahan ng pananampalataya, kundi diretso lamang sa pangalan ng Panginoon Kristo. Si Jesus Christ, na Son of the Living God, born of a woman, born under the law. Born under the law, tandaan ninyo, to redeem those under the law. And para mabigyan tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan, He died on the cross for us. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo sa ating pagkakasala. At ang ating mga kasalanan ay binayaran na ng Panginoon. Hindi natin kinakailangan pang ulit-ulitin ang ginawa ng Panginoon sapagkat walang makakagawa ng kanyang ginawa. At siya'y namatay at muling nabuhay. At ngayon hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia ay mapalad ang mga tao na namatay na kay Jesucristo na ating Panginoon. Mapalad ang sino man na naglingkod sa Panginoon
o tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Mapalad ang isang tao na mayroong Hesukristo sa kanyang buhay, sa kanyang puso, at siya lamang ang kanyang tagapagligtas. Ang pangalan lamang ng Panginoon, ang ating Panginoon Hesukristo, the Son of the Living God, ay ang aking pinapahayag sa inyo. Magbibigay ako sa inyo ng mensahe about dito sa pinaka-importante. Ito ang ito ang tinatawag na punot dulo kung bakit naparito ang Panginoon. Yung kahalagahan nito ay hindi natin ito naaalala lang tuwing sabi ng iba, Holy Week. Tandaan natin tulad ng sinabi ng Apostol Pablo na ang kamatayan ng Panginoon Kristo ay dala-dala niya sa kanyang katawan araw-araw. Hindi natin dapat makalimutan ang death and resurrection ng Panginoon sapagkat ito ang ultimate goal ng Panginoong Diyos para sa ating mga tao. Sapagkat ito lamang ang nararapat upang tayo, sapagkat ang sabi ng Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Yung mga ibig sabihin mga tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Ayun ang katotohanan nun. At sinabi na ng Panginoon yon, hindi makakapasok. Ngunit dahil ang Panginoon ay ang kanyang pag-ibig ay wagas, ay pinadala niya ang kanyang buktong na anak na ang Panginoon Kristo upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi matuon ang ating pananaw at mata dito sa sanlibutan na alam natin ang mga bagay ng sanlibutan ay lilipas. Ang ating buhay sa sanlibutan ay maglalaho rin. Meron ako kaninang nakita sa mga feed ng mga social media. Sabi nga ng isang nagsasalita na saka na lang ako sinasabi ng iba na isang kakilala niya, saka na lang daw siya yung mamamasyal sa bawat sulok ng mundo kapag retired na siya. Maraming ganun na nagsasabi. Hindi man umaabot ng retirement ay namamatay. Tulad dito, ako'y nagdadrive ako sa downtown Sacramento. At yung hospital doon kasi dadaanan ko, yung tinatawag na yung Sutter Hospital. Sabi ko, ba't nag-reroute? May police. May nagbiblinker may mga police. Sabi ko, sigurado may aksidente rito. So, nire-route kami. Tapos, bumaling ako sa isang puro one-way doon. Ganun ang mga downtown naman eh. Bumaling ako. Pagkatapos nung dumiretso ako sa isang daanan, nakita ko doon nandun. May mga pulis. At meron pala nasagasaan. Empleyado ng ospital. Tumatawid siya para kunin yung sasakyan niya sa parking lot na tatawid sa kabila. At in a couple of days, magre-retired na siya. Nurse doon sa hospital na yon. Babae na magre-retired na siya. Hindi siya inabot. Kaya nga sabi ko nga, dapat itong hospital na to ay malayo pa lang, may blinker na kaagad na kulay yelo na magsasabing hospital at mag-slow down yung mga sasakyan. Kasi tumawid siya, sabi ng mga witnesses, sa hindi pedestrian. Siyempre, yung mga sasakyan siguro, expect nila walang tatawid. Kaya pagdadaan ako ron, any downtown, any street, humihinto ako, tumitingin ako left and right, titingin ulit ako. Dahil ayoko ho na may masagasaan akong estudyante o tumatawid. Sapagkat, kaya nga tayong mga nagdadrive na sasakyan, nakaupo lang tayo, tandaan ninyo. Gasino ba naman yung huminto tayo? Magbigay tayo sa pedestrian. Mag-fully stop tayo. Magbigay tayo. At kapag alam mo magpo-fully stop ka, ang ginagawa ko para hindi ako ma-hit naman sa likuran ko, binubuksan ko yung hazard, yung light na ilaw na bumiblink na gano'n. Kasi malayo pa lang, makikita na nila, magpe-preno na sila. So, gano'n ang ginagawa ko sa freeway din. Dahil malayo ako sa ibang sasakyan, yung sinusundan ko, hindi ko tinututukan. Hindi ko tinututukan yun. Ang ginagawa ko ay medyo yung pwesto na sasakyan ko papunta sa kanan.
para kung sakaling may mag-hit sa akin ay maibabaling ko, hindi ako didiretso sa ilalim ng mga malalaking sasakyan o truck. Tinuturo naman yun, di ba, sa mga test o yung pag-aaral para makakuha ng driver's license. Huwag niyo hong itututok ang inyong sasakyan sa likuran ng malalaking sasakyan. Hindi kayo kita. At hindi kayo kita ng malalaking truck din. Kasi maliit lang kayo. Ang tinitignan niya, kasi marami mga driver na nakapag-drive lang, akala nila driver na sila. Ibang driver sa operator pagka sinuma natin. So yung malalaking truck, ang tinitignan niya lang, yung truck na sinusundan niya. Hindi siya lumilingon sa pababa na gano'n na meron palang maliit na kotse. So kinakailangan lalayo ka, at saka ang ginagawa ko talaga sa sasakyan, pag malalaking gano'n, lumalayo ako, lumilipat ako na ibang lane at inuunahan ko. Dahil alam natin na maraming mga tao na hindi nagpapahalaga sa buhay at nagtitipid umapak ng preno. Huwag natin gawin yung mga kapatid kung kayo may mga sasakyan. Isipin niyo na nagdadrive kayo, may mga ibang pamilya dyan, mga bata na nasa loob ng sasakyan, na nakasakay din, na dapat ay isipin din natin na tulad ng inyong mga mahal sa buhay din na nasa loob ng sasakyan, na sila ay may mahalagang buhay din na dapat din nating silang pag-ingatan. So, ang sinasabi ko rito sa salita ng Diyos ay matatagpuan natin ito dito sa John 11:23. Sa John 11:23 hanggang 26, marapatin nyo basahin ko muna. Sabi dito sa 23 muna. Ang sabi rito sa 23, John 11:23 hanggang 26. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Tanong sa atin ng Panginoon, pinaniniwalaan mo ba ito? Kayo ho, pinaniniwalaan niyo ba? Dalawang klase ng pagkabuhay dito binabanggit ng Panginoon. Resurrection of the dead, and yung mga buhay, hindi mamamatay. Magkakaroon kagad sila ng katawan na incorruptible. Yung mga patay na namatay na, sa huling araw na yon, sabi ng Panginoon, ay bubuhayin niya ang mga patay. Ang mga namatay na mga natulog sa alabok. Ang kamatayan ay tulad ng pagkatulog. Natulog, asleep ang sabi ng Biblia, doon sa dust of the earth, sa alabok. Ang kanilang pisikal na katawan ay nasa alabok. Yung espiritu o yung hininga ng buhay, yung buhay na hiniram lang natin sa Diyos ay bumalik na sa Kanya, sa Diyos. At ang ating kaluluwa, dalawa lang patutunguhan ng tao, walang gitna, walang purgatorio, kundi ang tinatawag na kapayapaan o peace doon sa altar ng Diyos. Pangalawa, ang place of torment na kung saan ay yung tinatawag na hell. Tinotorment yung kanyang soul. Hindi pa tapos yun. Kasi meron pa tinatawag na the resurrection of the sinner. Pagsasamahin muli yung kanilang kaluluwa at yung katawan nila na namatay o nabulok o kung nasan man naroroon, pagsasamahin ulit. So body and soul na lang sila. Wala silang spirit. Kasi ang spirit ay buhay. Dahil binigyan na tayo mga nanalig kay Kristo na ating Panginoon, binigyan na tayo ng tinatawag na eternal life, meaning eternal spirit sa atin. O yung walang hanggang spirito o buhay, ibig sabihin. Ay hindi na tayo mamamatay. Kapag tayo ay narinig natin ng huling trompeta ng Diyos, ay kung tayo mga namatay na, ay babaguhin tayo yung mga katawan natin na nabulok sa lupa,
o sa mga libingan o kahit kinain ng pating o nasunog man yan, ay muling babalik, kukunin ng Diyos saan man naroroon, sapagkat ang sabi ng Biblia, inuluwa ng mga patay ang nalagak sa Kanya mula sa lupa, sa dagat, sa ilalim ng dagat. At yung kaluluwa ng mga mananampalatayang ito ay sasama doon sa katawan, kasama na yung tinatawag na everlasting life. Yung Espiritu ng Diyos mismo, na everlasting na. So, samantalang sa makasalanan, dalawa lang. Soul and body lang ang pagsasamahin, hindi para makapasok sa langit. Kasi flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Tayo dahil yung flesh natin ay glorified body na tayo, makakapasok na tayo sa kaharian ng langit. Subalit yung mga makasalanan, flesh and blood, ang sabi, yun lang ang sa kanila, o yung tinatawag na flesh, yung pagsasamahin yung, alam natin yung dugo ay siyang buhay, nagbibigay buhay. Ang sinabi lang ng Biblia, inuulit ko, pagsasamahin lang ng Diyos yung physical body, hindi na sinabi kasi kung may dugo yung physical body. Basta physical body at yung kanyang kaluluwa lang. Parang nanonood kayo ng zombie, yung The Walking Dead. Parang mga ganun sila. At sila ay biglang ibubulid lahat kasama si Satan at mga fallen angels doon sa tinatawag na lake of fire o lawa o lake. Hindi lagoon kundi lake, malaking lake. Ang hindi tubig ang laman kundi apoy. Lake of fire. Doon sila forever and ever na napaparusahan ng mainit na apoy. Sapagkat mas pinili nila ang maging masama hanggang sa naging kamatayan nila, na ang kasamaan, doon sila namatay, hindi tinanggap ang Panginoon Kristo, sila ay mabubulid doon. At there's no more remedy or there's no more chance to be saved. Once na ang Diyos ay nag-final judgment na sa lahat ng taong makasalanan, wala po sila kasing tinatawag na mediator o tinatawag na tagapamagitan o tinatawag na lawyer. Sapagkat nireject nila si Kristo na ating Panginoon na siyang tagapamagitan sa Diyos sa tao at walang mamamagitan sa kanila sapagkat tapos na, end na sa kanila, dead end na po sila. So dito, ang aking nais-pahayag sa inyo ay in-emphasize ng Panginoon ang resurrection and the life. In-emphasize din sa Bible, since the Old Testament time, tandaan ninyo, since bago pa magkaroon ng mga tinatawag na Jewish people o mga Hebrew people, in-emphasize na kagad ng Diyos yan, ang resurrection at ang life. Kasi ang mga tao na mamatay at nagtatanong sila na paano kaya mamatay, ano kaya maging natin pagpatay na tayo. Ando at sabi ng Biblia, di ba? Ang isang taong namatay, hindi niya nalalaman kung nasan siya o hindi niya nalalaman ang ibig sabihin yung mga activities ng nangyayari sa mundo. Nandun lang siya, kung siya'y wala kay Kristo, of course, nandun siya sa place of torment tulad ng isang mayaman sa panahon ni Lazaro. Si Lazaro ay mahirap at namatay na mahirap, subalit may takot sa Diyos, dinala siya sa piling ni Abraham bosom. At yung mayaman namatay, siya tinapon doon sa impyerno sa hell. At pinapahirapan. Di ba sinabi niya nga kay Abraham, Amang Abraham, papuntahin niyo si Lazarus dito, itubog niya yung dulo ng kanyang daliri sa tubig at ipatakman lang sa dila ako sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ano sabi ni Abraham? Na hindi makakaparoon ng mga narini nandito sa Abraham bosom at yung mga nandiyan hindi makakatawid. So makikita natin na walang tawiran, walang swapping ng lugar. Hindi at walang gitna, lalong walang purgatorio dahil dalawa lang ang binanggit. So makita natin hell and tinatawag na kapahingahan o rest ng Diyos, kapahingahan o kapayapaan ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. So binasa natin dito, nagbigay ang Panginoon sa Kristo ng kanyang mensahe sa magkapatid na Marta at saka Maria nung mamatay si Lazaro. Sabi ng Panginoon na siya ang resurrection and the life. Binuhay ngayon ng Panginoon si Lazaro. Pero may pinaliwanag dito ang Biblia kung ating tinatawag na uunawain. Sapagkat ito ay kapag every time na binabasa ko ito ay
Hindi ito isang tinatawag na isang anggulo lang ng tinatawag na resurrection o pagkabuhay na maguli. Ang sabi dito ng 25, Jesus said, 11 ng John, verse 25, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. So, isang tao ito, halimbawa, isang henerasyon, let's say henerasyon o generation. Ito mga generation na to, na he were dead, ang sabi. Though, ang sabi rito, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, ang nanampalataya na, kahit na namatay na, mamatay, nanampalataya siya, pagkatapos namatay siya ng ilang mga taon, ilang mga araw, panahon, dumating ang panahon, because we all gonna die, one day, ay mamamatay tayong lahat, though he were dead, yet shall he live. Ito yung sinasabi na magkakaroon ng incorruptible bodies, yung katawanan ng mga namatay, na nasa mga alabok ng lupa, kahit pa nasa ilalim ng dagat, o ano pa man nangyari sa mga katawan nila na yon, nung past life nila, nung nabubuhay pa sila. Ang sabi, kung may pananampalataya sa Panginoon Kristo, nananampalataya, ang sabi, though he dead, yet shall he live. Mabubuhay siyang muli. So, isang grupo yon halimbawa. Ang pangalawang grupo, ang sabi rito sa verse 26, and whosoever liveth, at ang sino mang buhay pa raw, buhay, at nanampalataya. Ang sabi, and whosoever liveth and believeth in me, ang sino mang nabubuhay at nanampalataya sa akin, hindi mamamatay. Believe thou this. Kaya yung doctrine na tinatawag na the final days, yung tinatawag na the resurrection of the dead, and yung tinatawag na the rapture, o yung, kasi dalawang tao ito, halimbawa, isang henerasyon o isang grupo ng mga tao, dumating ang Panginoon Kristo, sapagkat mayroon siyang madadatan na mga buhay dito sa lupa, dito sa earth, pero yung mga namatay ng mga nanalig sa Kanya, sila yung unang binanggit ng Panginoon muling bubuhayin. Although they're dead, they will live. Ang sabi, mabubuhay sila. Pangalawang grupo ng mga tao, yung mga buhay naman. Ang sabi rito na ang sabi rito, and whosoever liveth, ang sino mang nabubuhay, at nanampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Ito naman yung mga taong hindi dinatnan ng kamatayan. So mapalad, pareho. Although, naunang binuhay yung mga buhay, sila unang bubuhayin, yung mga namatay, silang unang bubuhayin. At tayo naman, sa ikalawang pagkatapos silang buhay, tayo naman mababago yung ating mga katawan at magkakaroon tayo ng glorified body. Malalaman ba natin na nagkakaroon na ng tinatawag na resurrection sa araw na yon? Yes po, magkakaroon. Sapagkat maririnig natin, tayong mga mananampalataya lamang kay Kristo, maririnig natin ang the last trumpet of God. At bawat isa sa atin ay tatawagin sa pangalan niya. Halimbawa, narinig ko yung blast ng trumpet at tinawag ako. Buhay pa ako. Joe. Lilingon ako. And then, in the twinkling of an eye, ang katawan ko ay magiging glorified body just like our Lord Jesus Christ. Subalit, una nang binuhay yung mga namatay na nanalig sa Kanya. Sila yung unang mabubuhay, yung mga namatay. Kaya nga first fruit sila. Yung mga namatay, binuhay. Although ang Panginoon siya ang first fruit sa first resurrection, pero ito sa ating dalawang grupo, mga saints na namatay at mga saints na buhay, kasi we are all saints kapag nanalig kay Kristo, na ating Panginoon sinasabi ng Biblia, yung mga dead saints, hindi mga kinanonize, mga dead saints, the true saints and believers of Christ, when Christ appeared, they will hear the last trumpet, tatawagin sila sa pangalan nila, and then yung body nila, yung nasa alabok ng lupa, at yung soul nila, at yung life o yung spirito na everlasting life, magkakasama. Magkakaroon ng glorified body in a twinkling of an eye. Ganon din. And then tayo naman, pag lahat ng mga namatay, nagkaroon na ng glorified body,
Ito mabilisan na pangyayari to. Split seconds lang lagi, pero nauna sila. Parang yung kambal na pinanganak. Maya-maya susunod na yung isa. Tayo namang mga buhay ay magkakaroon ng glorified body. Hindi na tayo mamamatay. So pareho din, either mamatay ka kay Kristo at buhay ka na kay Kristo, babaguhin ang ating katawan. Ang maganda rito ay namatay tayo na nakilala natin ng Panginoon sa Kristo. Tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Kaya dito, nung panahon ni Apostol Pablo, ang mga Greek ay hindi naniniwala sa tinatawag na resurrection of the dead. Greeks doesn't believe in resurrection according to Acts chapter 17 verse 1. Hanggang yung verse 1, kung hanggang 36 yung basahin nyo na lang ho doon. Yung mga Sadduceo din, yung mga Greeks na yon sa panahon nun sa Athens, Greek, sila yung mga philosophers, Stoics, at in general, majority ng mga Greek, when people died, that's it, end of it. Wala nang mabubuhay. Tanggap nila yon na ganon. Kaya, ayun ang paniniwala nila. Subalit, nung mangaral sa Apostol Pablo, maraming nakinig. Maraming naniwala. At maraming tumuligsa sa kanya, yung mga Stoics at yung mga tinatawag na Epicureans na mga tao, mga philosophers. Pero sila ay hindi na naig sa karunungan ng Diyos na kay Apostol Pablo. Ang sabi, yung mga Sadduceo din, hindi naniniwalang may resurrection at angels o spirit o Holy Spirit nakasama sa Sanhedrin ng mga Hudyo. So Matthew 22 verse 23 yun. At yung mga Ephesian Greeks naman, ang paniniwala nila ay, sabi nila sa kanilang kultura, let us eat and drink and be merry, for tomorrow we die. Ganon sila. Ang paniniwala ng mga Greeks. At ganon din ng mga Romans ang panahon niyon. Ang paniniwala nila, let's have a party, let's drink, eat, be merry. Kaya yung mga tinatawag na o lahat ng tinatawag na sexual immorality, ginagawa nila. Kasi nga, for tomorrow, we may die. Mamamatay sila. Ibig sabihin nila ay, bakit habang nabubuhay tayo, magpakasaya tayo. Pero hindi. Sinabi ng Panginoon na meron tinatawag na resurrection of the dead, resurrection of all sinners. Ang resurrection nila ay hindi resurrection na tulad ng sa atin. Sila ay dahil sa final judgment, yung body nila na kung ano sila noon ay bubuhay muli kasama yung kaluluwa nila. Pero wala silang espiritu, walang eternal life, wala nang life. Ganun lang sila. Kasi yung katawan nila ay adapted na doon sa lake of fire. Nasusunog yung katawan nila pero hindi natutupok o na-burn. Umaapoy pero hindi sila nagiging uling o tinatawag na carbonize. Hindi. Hanggat buhay sila, the fire, lumalakad sila, nandun sila sa apoy at pinarurusahan sila forever and ever. Napakatindi nung ganon. Napakatindi. At ang sabi ng Biblia rin, kinorek na Apostol Pablo, ang mga taga-Ephesians also, yung mga Christian doon, at maging sa taga-Corinthians, taga-Athens, Ephesians, Corinthians, na doon siya nangaral also about the resurrection and the final judgment. Ang sabi nga, sabi ng 1 Corinthians 15:32, Apostle Paul said, if in the manner of men I have fought with beasts, nakipaglaban siya sa mga beast, sa mga masasamang tao ron, sa mga philosophers, sa mga Stoics, sa Acts 17:18. At sinabi ni Apostol Pablo rin na nagpaliwanag siya ng history o ng kasaysayan o pinagmulan ng resurrection and the life ay ganito. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, sinabi niya sa kanyang mga teaching sa mga tao ron sa taga-Corinto, for us in Adam, all die. Lahat ng mga nanggaling kay Adan, hanggang kay Adan, ay lahat tayo mamamatay. Even so, in Christ, all shall be made alive. Subalit, even so, sabi rito, subalit,
Dahil kay Kristo, tayo ngayon ay mabubuhay. So makikita natin dito yung distinction. Adam, he brought death because of disobedience. But when Christ came into the world because of His obedience unto death, nagdala siya ng eternal life. At yung eternal life na yon, darating sa isang tao yon through resurrection. Magre-resurrect siya. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, ang sabi na in Christ all shall be made alive. Kay Kristo, lahat ay mabubuhay. Lahat ng na kay Kristo ay mabubuhay. Ganon din ang sinabi sa Job chapter 14 verse 4. Si Job ay nagtanong. Nagtatanong siya, ang mga tao noon, maging matutuwid na tao, ay nagtatanong, pag ako namatay, saan kaya ako tutungo, Panginoon? Pero ang Diyos ay may mga sagot na sa kanila. Ang sabi niya, sa Job 14:14, if a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait. So si Job na nagsabi nito. If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait. Till my change, that is resurrection. That is, in a twinkling of an eye, the glorified body. Till my change comes. Hanggang sa dumating ang pagbabago. So si Job, Old Testament prophet and preacher, sinabi niya na kung mamatay ang isang tao, mabubuhay kaya ulit siya? Sinagot niya rin ang kanyang tanong. Ang sabi niya, all the days of my hard service, I will wait. Maghihintay ako. Saan siya naghintay? Hanggang saan na paghihintay niya? Hanggang kamatayan. Till my change comes. He believes in the resurrection and yung tinatawag na papalitan ng incorruptible ang kanyang body na nabubulok. Kahit namatay siya, bubuhayin siya muli. Sabi nga ni Job sa verse 15, paano mangyayari na siya'y mabubuhay? Tulad din ito ng sinasabi ng Panginoon sa Bagong Tipan. Sabi ng Job chapter 14 verse 15, we will hear God's voice and He'll call us by our names. Tatawagin tayo sa mga pangalan natin at tayo ay magigising at bubuhayin. Yung mga namatay na kay Kristo, magigising sila bigla, may tumatawag. Yung soul nila ay dali-daling isasama sa kanilang physical body na naging glorified body na. At yung soul and spirit nila, which is the eternal life, ay kasama na doon sa glorified body na katawan nila na binuhay ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52 ay ganun din yun. Na pinaliwanag ni Apostol Pablo, he is talking about also what Job also explained to every people doon sa Jerusalem, maging sa buong tinatawag na Israel and the other parts of the world. Maging sa ating panahon, nang sabi niya, ay katulad din ng kay Job, sabi sa 1 Corinthians chapter 15:52, in a moment, kailan mangyayari yon? Yung tinatawag na pagbuhay sa mga patay at pagbabago ng ating katawan, yung mga na-rapture. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet sound, and the dead will be raised incorruptible. Yung mga namatay kay Kristo ay bubuhay muna. Magkakaroon ng incorruptible body. At yung mga buhay, ito na pangalawa, and we shall be changed, yung mga buhay. So ito yung teaching ng Panginoon na sinabi niya doon sa John chapter 11, teaching na sinabi niya kay Mary, kay Martha, nung mamatay yung kapatid nilang si Lazarus. Na yung mga namatay ay bubuhayin at yung mga nanalig sa kanya na mga buhay ay babaguhin. So merong resurrection of the dead at merong tinatawag na babaguhin ang ating katawan ng glorified body. Kung tawagin ito, yung tinatawag na rapture,
Greek word yun, na Latin word na raptum, o ibig sabihin taken away, kinuha, in a twinkling of an eye, yung mga buhay. Pero ang katotohanan nito ay parehong resurrection. Parehong resurrection ito, magkakaiba nga lang ng sitwasyon ang dalawa. Yung mga namatay, binuhay na maguli, yung mga buhay, pinalitan ng katawan nila ng katawang hindi na nabubulok o namamatay sila. Hindi na sila mamamatay kahit kailan, sabi rito. John chapter 6 verse 40. Everyone who believes in Christ may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Jesus said in John chapter 6 verse 40,